Speaking sa pangalan ko ng Dakilang Panginoon sa Kristo, ang mapagpalang gabi sa bawat isa. Dito po tayo sa ika-siyam na pagpapasalamat para sa taong 2025. Meron po tayong mga sitas na pinagkalog ngayon. Ang una po ayon sa sulat ng Apostol Pablo sa mga Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang sa 11. Next po, ang sitas po nito ay sinulat ni Apostol Pablo upang matutunan ng bawat isa sa atin na kinakailangan natin sundan yung ginawang halimbawa na ginawa ng ating dakilang Panginoong Hesus. Sapagkat tayo po mga tao, meron po tayong tinatawag ng kataasan. Pero po, yung halimbawa ginawa ng ating dakilang Panginoon na dapat siya maging huwaran ng bawat tao, ito po dapat ay ginagawa natin. Mas mahirap, pero kakayanin sa tulong at sabag ng Espiritu Santo. Sabi dito, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y nakal Kristo Jesus di naman. Na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panagnan ang pagkapantay na sa Diyos. Ngayon po, sabi ni Apostol Pablo, kinakailangan magkaroon tayo ng pag-iisip na katulad ng pag-iisip ni Kristo Jesus. Nabagamat, ang kanyang dating kalagayan, bago siya naging tao, ay nasa kalagayan Espiritu bilang bugtong na anak ng Diyos na siyang nanguna sa mga arkanghel, lalong-lalo na kapag inaalagaan nila yung mga tao, lalong-lalo na pagdating sa mga labanan, sa mga paglilipagsid. Pinuproteksyon po nila ng gusto upang hindi sila mapahamak. Pero, nung siya'y nagkatawang tao, sabi nga, pagpasok niya sa sanlibutan, ay isang katawan ang sa atin ay inihanda mo. Ibig sabihin, umili ang Diyos na magiging ina ng ating dakilang Panginoon sa nakatulid bagay sa pamamagitan ng isang birhen, si Maria, na lalang ng Espiritu Santo, siya ay nagdarang tao at ipinanganak na ang ating dakilang Panginoong Hesus Kristo. Kaya nabuhay po ang ating dakilang Panginoon sa pag-iisip na walang iba yung tinatawag na kapakumbabaan. Tayo pong mga tao, minsan na nagiging problema kasi, matutulong ng kunti, may kataasan na. Samantalang natin dakilang Panginoon, anak ng Diyos, hindi niya inaring isang bagay panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Totoo, nung hindi pa siya bumababa sa ibabaw ng sanlibutan, ganun talaga ang kalagayan niya. Pero iniwan niya po yun, hindi niya po dala-dala. Sabi dito, bagkos, sinubad niya ito at nag-anyong alipin at nakitulad sa mga tao. Na kumbaga, yung posisyon niya na anak ng Diyos, pwede niyang ipagmalaki, pwede niyang ipagmapuri, pero bakit hindi niya po ginawa? Dahil po, ang gusto niya, yun ang dapat na maging gabay sa mga tao kung paano magtayong katuruan ang na magpakumbaba sa bawat isa.
punong-puno na siya ng kaalaman, pero nanatili siyang mapagpakumbaba. Marami siyang pinagaling, tinulungan, lalong-lalo na yung mga mahihirap na kalagayan sa pamamagitan ng karamdaman. Kahit kailan hindi po siya nagmalaki. Kung nagmapurit man sa kanyang sarili na sa kanyang mga tinulungan. Kasi po, likas na po talaga sa kanya ang mapagpakumbabang puso. Kumbaga, dati, ganun na talaga ang kalagayan niya. Mapagpakumbabang puso. Tatanungin natin, meron na bang puso? Samantalang nasa espiritu na siya. Yun na po talaga yung naturalisan niya. Ang pagiging isang mapagpakumbaba. Kaya po, itinuturo dito ni Apostol Pablo na gawin natin ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa halimbawang ginawa ng ating dakilang Panginoon. Kumbaga, kaya nga ang sisiputitin natin, sabi, kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, limutin ang bukol sa kanyang sarili. Minsan po kasi, ang nakakasira sa ating mga tao, yung pride, yung lahat ng nakakunik sa ating mga buhay. Pansinin na lang natin, nagkaroon lang ang tao ng malaking pamilya, nagmamalaki na, nagmamayabang na. Nakatapos lang ng pag-aaral, nagmamalaki na. Nakalam lang ng bukay sa banal na kasulatan, nagmamagaling na. Tigas po talaga yan sa kalagayan ng tao. Pero po ang ating dakilang Panginoon, hinubad niya po yun. Kumbaga, nabuhay siya bilang isang tao. Hindi niya po dala-dala yung pagiging Diyos niya. Pero marami pa rin ang nagsinuhod at nagsilapit sa kanya sapagkat kinikilala siyang Diyos. Kahit yung mga espiritu, obsessed, yung mga tao na inaalihan ng mga samang espiritu, kilala siya. Ikaw na anak ng Diyos. Pagkagan na pagkakilala sa ating nagilang Panginoon. Pero sinasaway niya kagad upang sa ganun hindi na makapagsalita at hindi malaman ng tao kung sino talaga siya. Ganun po ang ating dakilang Panginoon. Sabi po dito, at palibasa'y nasumpungan sa kanyang tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili. Paano kung nagpapakababa? Na nagpasunurin hanggang sa kamatayan o sa kamatayan sa krus. Napagamat, alam niya na ang mangyayari sa kanya, yung mga hirap na kanyang dadanasin na nakatakda para sa kanya. Ang ginawa niya po, naging mapagpakumbaba siya. Na naging masunurin, sinunod niya lahat ng mga nakasulat na hula patungkol sa kanya na sinulat ng mga propeta. Kasi po, ang pagsunod ay isang halimbawa ng kapakumbabaan. Kasi kung pasaway, siyempre, lalabagin yun. Kasi meron ng kataasan ng dito. Pero, kung nasa kalagayan ng kapakumbabaan, pag-iingatan niya po na hindi sansalain o silain ang mga kasulatan. Kaya ang ating dakilang Panginoon, ginawa niya po talaga yung isang halimbawa na sinunod niya ang lahat na hula ng mga propeta patungkol sa kanya. Sabi ng iba, na pareto lang daw ang ating dakilang Panginoon upang sundin ang 10 utos. Hindi po yun. Ang ginawa niya, yung mga hula na siya'y ipapanganak sa isang sabsaban. Nakasulat yan sa kanilang hulatan. Yung nawala siya sa templo, nakasulat din yan. Yung maraming namatay noong usigin ni Haring Herodes, ang mga tao mga para hanapin ang isinilang na anak ng Diyos o tinatawag na Mesiyas, nakahula din yan.
Pati po yung nag-umpisa na siya ng ministeryo, unang basa niya pa. Lang ng banal na kasulatan, nasumpungan niya yung pinasusulatan ni Isaias na sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Kaya po, kung titignan natin, siya lang po ang nag-comply o nagtupad ng lahat ng nakahula patungkol sa kanya. Kaya po, kung titignan po natin, kung hindi po yung susunodin ng ating dakilang Panginoon, marahil hindi po matutupad yung propesiya patungkol sa kanya. Kaya kung titignan po natin, sabi niya, kung ang hula ng isang tao, pagkatapos niya ihula, ay siyang mangyari, ang ibig sabihin niya, totoo yung hula. Pero kung ang hula ng isang tao ay hindi mangyari, o hindi magkaroon ng kahayagan, yaon ay pagmamalaki lamang o kahambugan, sapagkat hindi sumusunod yung hula o hindi nakakaroon ng mga pangyayari. Pero po, para patunayan na yung mga hula, yung mga naunang mga sinubong mga propeta, na sila ay napatunayan ng mga tunay ang kanilang mga hula, kinakailangan mangyari lahat yan. Yung inihula nila sa pangalan ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Kaya po, ginawa talaga ng ating dakilang Panginoon ng buong sikap at maingat ang pagsunod sa mga hula na ipinagkaloob para sa Kanya. Kaya po, pati sa kamatayan sa krus, nakahula din sa Kanya. Kaya naman, kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos, na siya ay binigyan ng pangalan lalo sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay inuhod ang lahat ng tuhod ng nasa langit at nasa ibabaw ng lupa at nasa ilalim ng lupa, at upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Kristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Kaya hindi tingnan po natin dito, dahil po sa kanyang dakilang pagsunod sa kalooban ng kanyang Ama, siya po ay tumanggap ng honor o pinakadakila ng Diyos. Binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Upang sa pangalan ni Jesus, ang lahat na tuhod ay iluhod. Maging dito man sa ibabaw ng sanglibutan, maging man sa sangkalangitan, at ganoon din yung nasa ilalim ng kalupaan. Lahat ng yan ay luluhod ang lahat ng tuhod at ipagsisigawan nila ang pangalan ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Kaya hindi tingnan po natin dito, mga kapatid, magpapatotoo po ito ang bawat isa sa atin. Ipapahayag ng bawat isa sa atin ang kadakilaan ng bugtong na anak ng Diyos sa makatuwid bagay, ang pangalan ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Papahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon. Totoo po, nangyayari na ngayon. Marami ng mga Muslim na nagsipagbago na, nanumbalik na sa pagsunod sa ating dakilang Panginoon. Natuklasan nila na yung mga binawasan nilang Quran. Totoo, nandun si Muhammad, nandun ang tinatawag na Jesus, o anak ng Diyos, na naghula din naging si Muhammad para sa pangalan ng Jesus kaya. At pinatutunayan mismo ng kanilang Quran na ang Jesus na ito, walang iba, ang Mesiyas na isinulat din sa mga banal na kasulatan na halos magkaugnay. At kapag sinasaliksik nila, noon pa lang masusumpungan nila na ang Jesus pa lang ito ay hindi pangkaraniwan, kundi ito pala ay anak ng Diyos na sinasambit ni Muhammad upang sa ganun ang mga Muslim ay masumpungan nila sa kanilang sarili dahil sa kanilang mga pagsasaliksik
na ang suspan ito na napako sa krus na sinasamba at sinusundan ng mga nagbabasa ng banal na kasulatan, isa lang pala. At yun pala, yung taong naging tao dito sa ibabaw ng sanlibutan na dapat sambahin at papurihan at dakilain dahil sa kanyang dakilang pag-ibig na binigay niya ang kanyang sarili na pinakapantubos sa lahat ng mga kasalanan ng bawat isa sa atin. Kaya mapalag tayo dahil mayroong Kristo, mayroong gumipa upang dapat sanay tayo yung hatulan, tayo yung dapat na ipago sa krus, pero mayroong nagsalo. Walang iba ang ating dakilang Panginoong Hesus Kristo. Kaya ipagpasalamat natin sapagkat natupad na ang nakasulat sa mga aklat ng mga propeta, pati yung yung 7 sinambit ng ating dakilang Panginoon, yung siya'y nakabayubal sa krus, at pati pag-akyat niya sa langit, lahat ng yan ay nakasulat sa mga aklat ng mga propeta. Kaya mapalag tayo kung tayo po ay pinatawad ng Diyos, pinahapagan, at itinuring na hindi na mga alipin, kundi bilang mga anak ng Diyos. Salamat sa Diyos sa kanyang dakilang pag-ibig na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Ang ikalawa pong aralin sa Ebanghelyo ng Kristo, Kapitulo 3, versikulo 13 hanggang 17. Ang sabi po ganito, at walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatuwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Ngayon po, ito naman ay sinulat ni Apostol Juan na pinatutunayan niya na sabi ng ating dakilang Panginoon, nung nakausap niya si Nicodemo na nung gabi, nakipag-usap sa kanya, ipinaliwanag ng ating dakilang Panginoon ang pagbabago ng isang tao. Dahil po ito si Nicodemo ay isang guro ng Israel, pero dahil kay Liam ayaw niya mahalik sa tao, na siya guro na ay nakikipagkita pa sa ating dakilang Panginoon, kaya ginawa niyang gabi. Ngayon, magkausap siya para sa akin. Sabi dito sa 12. Sa 10. Sumagot si Jesus sa kanyang sinabi, ikaw na guro ng Israel, hindi mo nauunawa ang mga bagay nito. Ano po yun? Tungkol sa pagbabago ng isang tao. Sapagkat, ang isang tao, kapag ipinanganak na laman niya. Pinanganak ng Espiritu, ay Espiritu na. Pero, pagdating dito sa pananaw ni Nicodemo, mayroong pagkakaiba sa kanya. Na kumbaga, mababaw lang ang kanyang pagkaintindi, lalong-lalong na yung sinabi ng ating dakilang Panginoon, ang tungkol sa isisilang na muli. Na para bang ipinalalagay niya na kinakailangan muna ang tao ay ibalik ng muli sa sinapupol na ina para ipanganak ng muli. Kaya, sabi dito ng ating dakilang Panginoon, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang nalalaman namin ay sinasalita namin. Ang aming nakita ay pinatotohanan at hindi ninyo tinanggap ang aming pagtotoo. Kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay ng upo sa lupa at hindi ninyo pinaniwalaan, paano paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na upo sa langit. Kaya naging mapurot po ang pag-iisip ni Nicodemo. Kung dito pa lang sa ibabaw ng sanlibutan, hindi nila maintindihan, paano pa yung mga bagay na nasa langit. Kaya kung titingnan po natin dito, karugtong kasi ito eh. Sabi niya, sinabing dakilang tayo, walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Na parang inihayag ng ating dakilang Panginoon na hindi siya taga rito sa ibabaw ng sanlibutan. Na katulad ng pananaw ni Nicodemo,
na parang katulad lang ng pangkaraniwang tao ng ating dakilang tayo na isinilang lang, dito na lang nagkamalay. Pero bumaba po siya galing sa langit. Siyempre, babalik siya doon sa kanyang pinanggalingan. Ngayon, doon pa lang sa mga tinuturo sa ibabaw ng sanlibutan, hindi na maunawaan ng tao. Paano pa yung mga bagay tungkol sa langit? Na siya'y bumaba at kinakailangan umakyat muli. Walang iba, ito yung anak ng tao na tagalangit, ang ating dakilang Panginoong Jesucristo. At kung paano itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon kaya kailangan itaas din ang tao. Kung maalala natin yung ahas na itinataas, na kapag nung nagkaroon ng gera o awayan o labanan, na kapag naitataas yung nagtatagumpay yung mga Israelita, kapag bumababa na naman, tutukunan na naman nila para lang magtagumpay sila. Ganun inihalimbawa ang pagkabuhay na makulit ng ating dakilang Panginoong Jesucristo, na kinakailangan muli siyang itaas. Kasi bumaba nga po siya. Upang ang sinumang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Ngayon po, ang pinag-uusapan dito, buhay na walang hanggan. Paano po natin tatanggapin ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan lang ba ng pananampalataya? Hindi po. Kundi lalakipan palagi natin ng mga gawa. Kasi po, ang gawa, yun ay resulta na lang o bunga ng ating pananampalataya. Sapagkat, madali kong sabihin, sumasampalataya ako sa Diyos. Pero kung sumasalungat naman ang ating mga gawa, magiging useless po ang sinasabi ng ating mga bisi. Kaya kinakailangan palaging may kalakip na gawa. Kaya po, ang buhay na walang hanggan ay ipinagkakaloob doon sa mga taong sumasampalataya sa atin na bilang Panginoon na ipinakikita niya sa pamamagitan ng mga gawa. Sapagkat, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa libutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito mong versikulong ito ay halos ginagawa itong pinaka-passage ng lahat ng mga sikta. Na kumbaga, sumampalataya ka lang sa ating dakilang tayo, hindi ka na mapapahamak, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kumbaga, pumuna. Sabi sa mga spiritista, ito yung palasak na. Pero, kukunin mo yung pinakamensahe. Sabi nito, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa libutan. Ganun na lang ang pagpapahalaga o pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Dahil sa pag-ibig na yan, hindi niya ipinagkait na ibigay ang kanyang bugtong na anak. Naging isang halimbawa yung nangyari kay Abraham. Wala siyang anak, pero nung hingin sa kanya ng Diyos ang kanyang nag-iisang anak na si Isaac, hindi niya po ipinagkait. Lalo na po ang Diyos na siya hindi niya rin ipagkakait ang kanyang bugtong na anak upang ipagkaloob sa bawat isa sa atin. Pero anong ginawa ng mga tao? Yung kasama na natin ang ating dakilang Panginoon, walang iba, pinaratangang may demonyo o prinsipe ng mga demonyo. Hindi siya kinilala ng mga tao. Siya ay ipinahiya ng mga tao. Ang kanyang mga aral ay hindi nila tinanggap at pinaratangan kang isang kriminal, ipinako sa krus. Tama ba yun? Makatwiran ba yung ginawa nila sa ating dakilang Panginoon? Hindi po.
dahil hindi nila nakilala ang bugtong na anak ng Diyos. Na naunang nang umibig sa sangkatauhan, kaya nga siya sinugo dito sa ibabaw ng sanlibutan upang sampalatayanan ng mga tao. Pero ilan lang ang nagkaloob ng pananampalatayang yan. Yung mga taong nagsipagaling o nagsigaling sa kanilang mga karamdaman. At kaya yung nangabuksan ang kanilang mga kaisipan sa pakikinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Ito lang po yung mga namuna. Kaya, pili lang yung mga tatanggap ng buhay na walang hanggan. Pero sabi nga, mapalad ka Tomas, dahil nakita mo, pero higit na mas mapalad, bagamat hindi nila nakita, pero sinampalatayanan nila. Kaya hindi din po natin naging halimbawa si Tomas para ipaunawa sa bawat isa sa atin na ang ating nakilang Panginoon hindi sinampalatayanan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Kahit si Tomas man, kung kailan nakita niya na ng kanyang mga mata ang ebidensya sa kanya sumampalataya. Naging halimbawa si Tomas upang tayong mga tao mapabilang doon sa higit na mas mapalad sapagkat bagamat hindi natin nasilayan ng ating mga mata o nakita ang mga pangyayaring naganap sa ating nakilang Panginoon. Pero naging mas higit na mapalad tayo dahil sinampalatayanan natin na yaon ay totoong nangyari. Bagamat binabasa lang natin sa ating mga banal na kasulatan, pero nananalig tayo sa ating dakilang Panginoon Jesucristo. Sabi pa dito, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Kaya pinaka-purpose ng pagbaba ng ating dakilang Panginoon upang iligtas ang sanlibutan. Iligtas saan? Sa kapahamakan ba? O sa tiyak na kaparusahan? Iniligtas tayo, ibig sabihin, binigyan tayo ng chance upang sa ganon hindi na tayo mapahamak ang ating nag-iisang kaluluwa. Kundi tatanggapin natin ang buhay na walang hanggan na itinakda ng Diyos sa lahat ng nagsisiibig sa Kanya. Kaya mapalad tayo kung kabilang tayo doon. Kaya pag-ingatan din natin yung pananampalataya na huwag po yan mawala. At naway manangan tayo dyan sa buhay na walang hanggan hanggang sa huling hininga ng ating mga buhay. Ay itong pasalamat natin sa Diyos. Kung tayo man ay kasama sa kinahabagan, tinatawad ng Diyos at pinagkalooban ng buhay na walang hanggan. Lahat ng yan ay kalooban ng Diyos. Hindi po yan dahil sa ating mga gawa, kundi sa habag at awa na ipinagkaloob ng Diyos. Tayo po'y pinatawad at tinuring ng mga anak ng Diyos sa pangalan ng bugtong ng anak ng Diyos, ang ating dakilang Panginoon Jesucristo. Siguro pang dito na lang, pag-itibago lang sa ito. Salamat sa Diyos at mapagpalang gabi sa bawat isa.